Halos mag 1 month na after the incident. So yung itsura nung crime scene, ano na siya, actually contaminated na siya. Considering din na hindi naman kami yung first na nagpunta doon. Nagpunta na rin doon ng Soko. Hindi ko pa alam kung sino iba pang grupo yung pumunta na doon. Pero ang nakita namin doon, halos nandun pa yung mga shell casing, yung mga bala, no? Nandun pa mismo sa incident. Kaya medyo nagtataka kami dahil yung Soko, napunta na sila doon. Pero kung nag-investigate sila, dapat kinuha rin nila dahil evidence yun eh, di ba? Yung mga shell casing na yun. And pwede nilang matrack kung kanino bang baril lumabas yung mga shell casing para malaman mo at ma-compare mo sa forensics. Pero apparently hindi pala nag-gather lahat ng yun. Kaya medyo nagtataka kami anong klaseng investigation, gaano ka-thorough, gaano ka-reliable yung investigation na ginawa ng mga nauna, no? Lalo na yung PNP. Can you describe your experience when you went there? Mahirap. Hindi ko akalain din na, akala ko kasi ang bago ako pumunta doon, I thought, since fish pond siya, diretso lang, parang flatland lang. Kaya nagtaka kami bakit pababa, very steep. Pero apparently kasi there's no way pumunta ka doon dahil pag high tide, submerge yung parang pilapil na dadaanan mo, the only land na dadaanan mo, sa tubig. So nung pumunta kami ay high tide, kaya wala kaming choice kundi dumaan doon sa very steep na ruta doon sa pababa sa fish pond. So mahirap, mabato, madulas, wala ka masyadong kakapitang mga puno at kahoy. Kaya mong gumapang. Actually yung ginawa ko, gumapang ako pababa. Bullet marks dun sa mga puno. Medyo consistent siya dun sa testimony nung mga ibang nakausap namin na ang nagpa-fire ng bullet daw ay nakapwesto dun sa taas. So pag ganun din yung mga tama ng mga bullets, tapos nandun din nakakalat yung mga shell casing kung saan namin sila nakita. So mukhang grabing indiscriminate and hindi proportionate na force yung ginamit kung sakali man nung AFP dun sa mga tao na pinatay nila na nakita na yung mga katawan doon sa may gilid ng fish pond. You saw the terrain. Yes, I saw the terrain. You saw how far from Yes. Sinugmawan to Clarinde. Yes. Ano yung, is it feasible that they were able to really run from Sinugmawan to Actually, yun ang hindi na natin makonstruct kasi ito yung hindi ko pa nagagawa after the fact-finding. Bila ako na-curious na tingnan yung Google Maps to see ano yung mga nakapalibot pa na sityos from Sinugmawan to Plaringding. Doon ba talaga sila agad nagpunta? Or ano ba yung mga kalapit pa na mga sitio around it? Kasi medyo hindi nag-fit sa narrative yung merong halos 13-hour gunfight. Tapos doon sila nakita, 'di ba? Lahat biglang doon na lang sila nakita. So yun yung iniisip ko kasi kung nagtakbuhan from sitio Sinugmawan, saan sila dumaan? So baka may hindi nag-fit sa narrative kasi possible na may pinatay na sa gantong sitio at andun na lahat ng bodies. Dahil hindi na natin alam ang timestamp yung mga time of death eh. Doon mo makikita sana kung sabay-sabay bang namatayan o may nauna na kasi nasa early stages na nga ng decomposition dahil 2 days na nakababad sa tubig yung mga bodies. So marami tayong questions pa dun sa mismong how it happened. Mas ganun pa how it happened. Pero yung tanong kung combatant or non-combatant, nasara na natin yon. Ang tanong na lang sa utak natin ngayon, paano nangyari? hindi pa na-establish if how the group of the 9 civilians were able to be mixed with the rebels. Hindi pa rin. Kasi yun nga ang tinatanong namin. Although yung residents from Sinugmawan, sila naman yung nagte-testify na kilala nila. Sina Lyle, sina Kai, sina Maureen, Errol, and RJ, and the rest. So kilala nila. Pero yun nga bakit biglang napunta na sila doon sa area na yun, di ba? Kinuha ba sila? Kasama ba nila yung the rest of the 19? Diba? Marami pang unresolved na kailangang i-establish at nahihirapan kaming i-reconstruct yun ngayon. Dahil supposedly kahapon, yun yung mga itatanong namin. But then, yung mga ilang key informants namin ay natakot dahil bago tayo dumating doon, nandun nakababad yung 79th IB. So, yun yung sa mga challenges namin that we expect na sana mako-close na namin yung mabubuo na namin yung narrative na yun.
hindi natin ma-establish kung nilid ba sila doon o doon talaga sila napunta. Pero yung questions lang sa utak ko while I was doing the initial report kagabi, kung ganun kahaba yung oras ng gunfight, doon sila kumbaga nahabol silang lahat at doon sila nag-end up. Walang namatay during the chase, ganun ba yun? Mga ganong questions na hindi na natin ma-reconstruct sa ngayon because of the so many factors na nagbo-block para malaman natin yung katotohanan.